So this morning's message na binigay sa atin ng Panginoon, God's grace for crisis in life. Ang biyaya ng Diyos sa krisis ng ating buhay. Maraming mga uri ng krisis, mga kapatid. Spiritual crisis. Uy, medyo mabigat yan kung spiritual crisis. Oo. Physical crisis. Yung nagkasakit ka. Halimbawa, isa ka sa naapektahan nitong COVID-19. Medyo mahirap yun. Madamay pa ang pamilya. Di ba? Ang alam ko, si Brother Melvin Pareha, and we should be praying for him, anak ni Pastor Fidel, ay naging positive sa swab test na COVID-19. Nagtatrabaho siya diyan sa Sordok. And yet, ang sabi doon, nabakunahan siya 2 beses na. And yet, nag-positive pa rin. Ano kaya? So, let us pray for Brother Melvin, at sa kanyang pamilya. Siyempre, alam natin, krisis yun, physical, at may financial pa yun, nakaakibat doon. At mayroon pang psychological crisis dyan. Siyempre, nandyan ang worrying, nandyan yung parang ma-depress ka. So, marami, mga kapatid, ang aspeto ng krisis nito. At alam naman natin na hindi lang tayo ang nakaka-experience niyan dito sa Pilipinas. Sa buong mundo siguro, karamihan, di ba? Oo. Sa buong mundo mayroong kinakaharap tayo ngayong global crisis. Ito lang COVID-19, mayroong domino effect ito at alam natin medyo nangangamba ang karamihan kung ito ay masundan ng tinatawag economic recession, financial crisis. Okay? So mahirap yon, mga kapatid. But then, ito po ang sisiguruhin ko sa inyo, mga kapatid at mga kaibigan. Anumang uri ng krisis ang dinaraanan po natin, sufficiente po ang biyaya ng Diyos. Kaya kailangang malaman lang natin kung paano tayo mag-avail nitong biyaya ng Diyos, ano ang dapat nating mga attitude, di ba? Paano natin haharapin ang krisis ng buhay upang sa ganon, mabigyan kaluwalhatian ang Diyos at maging maayos po ang ating buhay sa estimation ng Diyos na kaayusan. Okay? According to God's estimate of being good. Okay? So we start reading 2 Corinthians chapter 12 verse 6. Ito po ang unang babasahin natin. Join me in the reading of God's word. Sabi dito, for though I might desire to boast, I will not be a fool, for I will speak the truth. But I refrain, lest anyone should think of me above what he sees me to be or hears from me. And lest I should be exalted above measure by the abundance of the revelations, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me, lest I be exalted above measure. Concerning this thing, I pleaded with the Lord 3 times that it might depart from me. And he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Mga kapatid at mga kaibigan, ang konteksto po nito para madaling maintindihan, si Apostol Pablo ay nagbibigay ng kanyang patotoo sa mga Corinthian Christians tungkol sa kanyang mga naging experience diyan sa Panginoon. Patotoo ito at pruweba na talagang siya ay tunay na apostol ng Panginoon. Contrary to the accusations of some false teachers that he was not. So, ganyan pong context.
may nagsasabi si Pablo, hindi yan tunay na apostol. And so, in order to defend his calling as an apostle, not just his person or not his person per se, then tinuturuan o sinabihan ni Apostol Pablo itong mga taga-Korinto tungkol sa eksperyensya niya diyan sa Panginoon. Isa sa mga eksperyensya niya, mga kapatid, one of his experiences was his visions and revelations that endangered him to be exalted above measure. Yung binasa natin kanina. Kasi grabing experience yun, mga kapatid. Although he was talking about a man, sabi niya, whether in the body or outside of the body, but rather, kung tingnan niyo ang context, it was him. Meaning, may experience siya na tinulutan ng Panginoon na makita niya ang third heaven. Yun. Ngayong panahon, hindi na kailangan natin ng ganyan. Ha? But you know, during those times, especially yung apostolic times, isa sa mga tanda or rather proofs na sila nga ay mga apostol, ay pinapahayagan sila ng Panginoon itong mga signs and wonders. Okay? So si Apostle Paul, isa sa mga naka-experience nito. At ngayon, sabi niya, kinukwento niya ito. Subalit, may tawag dito restriction sa kanya. Kasi sabi niya, parang magpapahambog ako. Okay? And then, upang wag siyang magpahambog doon sa kadakilaan ng mga kapahayagan ng Diyos sa kanya, then binigyan siya ng Diyos o tinulutan ng Diyos na siya ay bigyan ng thorn in the flesh, physical crisis, so to speak. Meaning talagang nagkaroon siya ng krisis sa buhay. Yun nga, nagkaroon siya ng sakit. Mga interpretation ng mga maraming mga scholars ay nagpapatotoo na ito nga ay physical crisis daw sa buhay ni Pablo. Meaning may sakit si Pablo. Okay? At ito ay tinulutan ng Panginoon so that he will remain humble. Mga kapatid, grabe, no? Mahirap kasi maging hambog eh. Pag naging hambog tayo sa anumang mga achievements na ginawa natin, then hindi na yon makapagbigay kaluwalhatian sa Panginoon. And then, ang ma-exalt na yun ang ating sarili, and then we will not be in the position where God will give us more grace. Di ba? Ganun yun eh. So, grabe talaga na sa mga experience ni Pablo, ay gusto ng Panginoon na bigyan siya ng mas marami pa, mas sufficient pang mga biyaya. Okay po? So, how did he face his crisis in life? Itong unang pag-usapan natin. Paano ba niya hinarap itong mga krisis ng buhay? At least matututo rin tayo kung paano haharapin natin ang krisis ng ating buhay. Kasi ito nga, whether we like it or not, we are being faced with crisis. At sabi ko na nga, kanina, multiple ito o kaya marami. Di ba? So, number one, he faced it by praying to God. Yun. Dapat ganun din ang attitude natin. We must be prayerful. Dumaan ka sa kung anumang crisis yan, come to God. Pray to God. Okay? Maaring may lesson ay binibigay ang Panginoon dyan. So, you can ask God to remove the troubles or the crisis in your life. Katulad ng ginawa ni Apostol Pablo. He asked God to remove it from him. Ang tawag po natin dito, sa context na may sakit si Pablo, grace for healing. The grace for healing. Anong ibig sabihin yan? Gusto niyang maalis o mawala itong sakit. And that is also a proper subject in our prayer. Pwede tayong manalangin ng ganyan. Di ba? Nagkasakit ka. Ano mang mga pagkakasakit, ano mang crisis, pwede mong ipanalangin, Lord, sana alisin mo itong suliranin sa buhay ko. Alisin mo itong problema ng buhay ko. Alisin mo itong sakit. Alisin mo itong COVID virus. Parang ganun. You can pray. There's nothing wrong in praying for that kind of subject. Di ba? Paul did it. Sabi ng verse 8, concerning this thing, I pleaded with the Lord 3 times
that it might depart from me. Grabe, no? So, nanalangin talaga siya, Lord, alisin mo po ito na aking sakit, itong thorn in the flesh. Alisin mo po ito, Panginoon. 3 times siya nanalangin. However, alam niyo, hindi sinagot ng Panginoon ang kanyang panalangin. Okay? But God did not answer his pleading. Yun nga, hindi sinagot ng Panginoon ang kanyang pakiusap na alisin. Instead, binigyan siya ng Panginoon ng grace for enduring. Mga kapatid, ibang klaseng grace ito. Kung minsan, ang hinihingi lang natin, alisin ang problema. Ano kaya kung ang ipanalangin naman natin, Lord, tulungan mo po ako, bigyan mo ako ng biyaya na sa gitna ng problema, makayanan ko ito at nabigyan ka ng kaluwalhatian. Di ba? Kasi itong nangyari kay Pablo hindi po sinagot ng Panginoon ang kanyang panalangin na alisin ang kanyang karamdaman. Sa halip, sinabi ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient for you. Na ang ibig sabihin, kahit na sa pagkakasakit na yon ni Apostol Pablo, magagamit niya ang biyaya ng Diyos upang makayanan niya kung ano man yung karamdaman na yon, na hindi siya nagtatampo sa Diyos, hindi siya natatakot sa kamatayan, hindi siya, nawawalan ng loob. Di ba? Nadi-discourage. Hindi. So, tingnan po natin ito. Kasi many times, we only want our problems to depart from us. Our crisis to depart from us. Pero oftentimes, makinig kayo ng maigi mga kapatid at mga kaibigan, oftentimes, hindi yan ng Diyos inaalis na problema. Tinuturuan tayo ng Panginoon na meron siyang biyaya sa gitna ng problema at makikita mo ang kanyang kadakilaan kung matuto tayo magtiwala katulad ni Apostol Pablo. Okay? So, 2 Corinthians 12:9, ito ang sagot ng Panginoon. And He said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Grabe ito, mga kapatid. I-expound pa natin yan mamaya. My grace is sufficient for you. Okay? Pwede kong alisin yung sakit mo. That is grace for healing. But then, gusto kong matutunan mo itong grace for enduring. Meaning, sa gitna ng kahirapan na yan, sa gitna ng krisis na yan, na dinaraanan mo, ipapakita ko sa iyo na sa panahon na wala kang kakayahan, nandyan ang aking lakas. Okay? Mamaya explain pa natin yan. Now, how did he face his crisis in life? Pangalawa, he faced it by accepting God's design for his crisis. Importante ito mga kapatid. Hinarap niya ang crisis na ito o ang problema na ito sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtanggap ng disenyo ng Panginoon, bakit tinutulutan niya ang crisis ng buhay natin. May design dyan ng Diyos, mga kapatid. Tandaan po ninyo, itong Diyos na ating sinasamba, ang tunay at buhay na Diyos, hindi kailanman ito natulog. Hindi kailanman natali ang kanyang mga kamay, kaya nakalusot ang COVID-19. Hindi po. Hindi po ang Panginoon na parang nawala na ng tinatawag karunungan kung paano bigyan ng solusyon itong krisis ng buhay na dinaraanan natin. Hindi po. God is an omnipotent God. And He is all-wise God. And He is all-loving God. So anong kanyang design? Kailangan maintindihan natin ito. Upang sa ganun, katulad ni Apostol Pablo, we can accept also these designs ng Panginoon upang tayo po ay maka-experience ng sufficient grace of God. What are God's designs in crisis? Number 1, to show us where the source of our real joy is. Para ipakita sa atin
kung saan ba talaga ang pinanggalingan at dapat na pinanggagalingan ng ating tunay na kagalakan. Saan ba talaga ang tunay o ang pinanggagalingan ng kalakasan at ng kagalakan po natin? Sa mga ekspresyon natin ngayon, sino ba ang hinuhugutan mo? Saan ka humuhugot ng lakas? Saan ka humuhugot ng kagalakan? Saan? So, ito ang mga tanong. Is it from having good health? Okay naman yun. Wala namang normal na tao na magde-desire na magkaroon ng karamdaman. Pero ang tanong, ang pagkakaroon ba ng mabuting pangangatawan ay talagang siya ang source ng ating kagalakan? Ang ibig sabihin, sa panahon ng karamdaman, hindi na kaya ng Panginoong bigyan ka ng kagalakan? Ganun ba yun? Si Apostol Pablo, kung tingnan ninyo, doon sa binasa natin kanina, sabi niya, therefore, I'd rather take pleasure in infirmities. Grabe! Sabi niya, nag-decide ako na matutuwa na lang ko. Magagalak ako dito sa mga infirmities, sa mga kahinaan, maging sa pangangatawan. So he found the real source of joy. Not in having good income. Kung minsan akala natin, ang pagkakaroon ng magandang trabaho at malaking sweldo, yun ang source ng ating kagalakan. Kung mawala ang trabaho mo, katulad ng mga nangyayari ngayon na talagang nawalan ng trabaho, nagsara ang mga negosyo, kung nangyari ang ganyan, hindi na ba kaya ng Diyos bigyan ka ng kagalakan? At patuloy na lang na ma-discourage ka? Then, hindi sufficient ang grace ng Diyos dyan. Di ba? Or kaya, having a good family. Masaya ako kasi ang pamilya ko mabuti. What kung may nagpasaway sa pamilya mo? Mawala na yung kagalakan mo? Mga kapatid, maraming mga bagay na pwede tayong pag-usapan tungkol sa inaakala natin source of our real joy. Pero ang totoo mga kapatid, ito po, tingnan natin ito, or is it from the true and living God who could give us joy even in times of crisis? Saan ba talaga ang source ng kagalakan? Kasi kung ang kagalakan natin ay nagmumula, ang mataas na uri ng kagalakan ay nagmumula sa anumang bagay o kung sino man, less than God, we are idolaters. I am saying that, and I want to repeat that in English. Sabi dito, if our highest joy comes from something or someone less than God, we are idolaters. And if we are idolaters, God is insulted, God hates idolaters. Anong ibig sabihin yan? Kung ang pinagmulan o ang source ng ating pinakamataas na uri ng kagalakan ay hindi naman ang tunay at buhay na Diyos na pinakadakila at pinakamaganda sa lahat, kundi mas natutuwa tayo sa material na bagay o kaya sa kung sino mang tao, relationship. Ang akala natin okay lang yun. Pero sa Diyos, wala tayo ng kagalakan. Sa kanyang salita, parang wala tayong hilig. Akala natin okay lang yun. Kung chismisan, parang bukas na bukas ang ating mga tainga sa pakikinig. Kung tungkol sa mga bagay na sa sanlibutan, bukas na bukas ang ating mga mata sa panunood. Pero sa salita ng Diyos, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, parang mapurol ang ating isip, parang mayroong mga mabigat na mga bagay sa ating mga pilik mata, at parang gusto nating matulog. Well, magtatanong tayo, hindi ba talagang sabihin natin, dakila ang Diyos
in terms of joy, hindi ba ang highest joy nandyan sa Diyos? Palagi kong pinagpapaliwanag yan sa inyo mga kapatid kasi kung natutuwa tayo sa mga nilikha, sa mga regalo na ibinigay ng Diyos sa atin, dapat natutuwa tayo mas sigit pa sa nagbigay. Di ba? Kung ating katuwaan, ang ating kagalakan ay diyan sa mga regalo at wala tayo ng kagalakan o kulang ang kagalakan natin sa nagbigay ng regalo, naiinsulto ang nagbigay ng regalo. Tandaan po ninyo yan, mga kapatid ko. Tandaan po ninyo yan. God will not bring any person sa langit who love things more than God. Tandaan po ninyo yan. Okay? If anyone love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema, sabi ng Bible. So, if our highest joy comes from something or someone less than God, we are idolaters. And God hates idolaters. He is insulted when we love things or someone more than Him. Okay po? So, what are God's designs in crisis? Number 2, to bring us to the position where He could bestow His grace. So, hindi lang yun na para maipakita ng Panginoon sa atin, saan ba talaga, para tayong dinadiagnose ng Panginoon, saan ba talaga ang kagalakan ko? Ngayon, sa panahon ng crisis, makikita mo kung saan ang kagalakan mo. Okay? Pangalawa na purpose ng Panginoon o design ng Panginoon sa crisis na tinutulutan po niya sa atin to bring us to the position where He could bestow His grace. Ano ba yung position na yon? Na dapat doon talaga magbe-bless ang Panginoon. It's a position of humble dependence on God. Very, very important po ito mga kapatid. A position of humble dependence on God. Itong Diyos kasi na ito, mapagkakatiwalaan. Hindi niya tayo aapihin. Sabi pa nga ng isang quotation, He is too wise to commit mistakes. He is too loving to be unkind. Di ba? Alam ba ninyo kung minsan sa mga panahon ng crisis, naghanap tayo ng masasandalan, last na kung minsan ang Diyos. Di ba? Susubukan muna natin ang ilang mga bagay. Katulad ngayon, may mga napaniwala na, yun nga, ang pag-asa nila ay, ang tawag nila, ang pag-asa natin para tayo iwas nitong COVID-19 ay bakuna. Kaya ito, maraming mga tao, even mga mananampalataya, nagpabakuna na nga eh. You wait for my preaching or my series on vaccination. Wait for that. Lord willing, this week, I'll start it. Okay? At gusto ko na makita ninyo, while hindi naman ito major talaga, pero gusto ko makita nyo ang danger ng bakuna. Okay? So, ito kasi ang nagiging problema natin eh. Pag may crisis tayo, last na pinagkakatiwalaan natin ng Diyos. Nagtiwala tayo sa ating sarili, kaya natin ito. Sabi ng doktor, kaya natin ito. Mga kapatid, physical yun. Maaring kaya nila physically. Pero tandaan po ninyo ang sabi ng Panginoon, fear not those who kill the body, but does not have the power to destroy your soul. But rather fear Him who can destroy both body and soul in hell. Na mayroon tayong dapat na binibigyan na priority. Okay? So, saan ba tayo nagtitiwala? A position of humble dependence, yun, naghuhulog o dumarating ang biyaya ng Panginoon. James chapter 4 verse 6. Paulit-ulit, pinabanggit po natin ito sa James chapter 4 verse 6. Anong sabi po dito? But He gives more grace. More grace. Binigyan na tayo ng biyaya sa kaligtasan. Sabi ng Panginoon, bibigyan ko pa kayo, marami pa. Sufficient grace. Therefore, He says, God resists the proud, but gives grace to the humble. Sino ba itong proud? Itong nagtitiwala sa kanyang sarili o sa kakayahan ng iba, hindi sa Diyos.
God gives grace to the humble. That is the position wherein God will pour His blessings. If you are not in that position of humble dependence, God will not give you grace. So sana maintindihan po natin ito. When crisis come, mga kapatid, tinuturuan tayo ng Panginoon to humble down. Okay? When we are humble, then God will give us the grace. Okay, 2 Corinthians 12:10, tingnan po ninyo ito. Grasya ng Diyos ito na magkaroon ng kagalakan si Apostol Pablo sa gitna ng infirmities, sa gitna ng reproaches, ininsultuhan siya, sa gitna ng kakulangan ng mga material na bagay, nangangailangan siya, may physical and financial crisis siya. Mayroon pang social crisis, naging stigma siya sa mga tao. May reproaches, persecutions, in distresses. Grabe. Pero tingnan nyo, ang lahat ng ito na nangyari sa kanya, nasa context ng for Christ's sake. For Christ's sake. Anong ibig sabihin yan? Tinulutan niya ng Panginoon dahil may disenyo ang Panginoon diyan na kahit na sa gitna ng infirmities, karamdaman physically, reproaches, kinukontra ka ng tao, tinutuya ka ng tao dahil tumatayo ka sa alam mo na tama. Pangangailangan, walang laman ang bulsa mo. Wala talaga. So, mayroon kang problema. Pinipersecute ka pa. Tinutulutan ito ng Panginoon. Why? He wanted to tell us that He could give us grace, pleasure in infirmities, in all these things. Ito pong nangyari kay Pablo. Humingi po siya sa Diyos na alisin ang problema. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko alisin ang problema mo, hindi ko alisin ang krisis mo, salit bibigyan kita ng biyaya upang ma-endure mo ang problema mo. Hello? Tandaan po ninyo yan. Many times, we only want the grace for healing. Our problems. Pero sabi ng Panginoon, I'll give you the grace for enduring. Okay? Then sabi niya dito, for when I am weak, then I am strong. Kung tayo ay 0, 100% ang lakas ng Diyos. Di ba? Kung mayroon pa tayong tiwala sa ating sarili, sabi ng Panginoon, sige lang, tapusin mo muna yung mga sarili mong kaparaanan. Pag wala na, wala ka nang pupuntahan, you are at your wit's end, then call upon me. And I will answer you and you will glorify me. Okay? So, mga kapatid, pangatlo, and this is now the last, what are God's designs in crisis? Pangatlo, to show us that our extremity is His opportunity for His glory to shine. Anong ibig sabihin nito? Kung tayo ay wala ng magagawa, nasa extreme na tayo ng ating magagawa. Ika nga, we are on our wit's end. Okay? Wala na. Parang suko ka na. Sabi ng Panginoon, oportunidad ko na yan para ipakita ko sa iyo ang aking magagawa upang sa ganon luwalhatiin mo ako. Huwag niyong kalilimutan mga kapatid at mga kaibigan, we are created for His glory. So, God wanted us to glorify Him, to enjoy Him more than anything. Di ba? Because that is the highest joy, enjoying the source of gifts na ibinibigay sa atin. So, in order to show us, or in order for God to show us that the shining glory niya, He will put us in a situation wherein we cannot do anymore or anything. Nasa extremity na tayo. But our extremity is God's opportunity to show us His glory. Now, ito'y prinsipyo na makikita nyo all over the Bible, from Genesis to the book of Revelation. Makikita nyo yan.
God uses weak instruments to accomplish mighty things. Okay? Ang Diyos gumagamit ng mahihinang mga instrumento, tao man o mga bagay, para i-accomplish niya ang mga dakila, kagilagilalas na mga bagay upang sa ganon, ang kapurihan ay sa Kanya at sa Kanya lang. Why? He is alone, He is the one who deserves it. He alone deserves the glory. Okay? Now, example ito. Tingnan niyo ito. He used a shepherd boy to kill the giant Goliath. Wow, alam ko na alam ninyo yan. Si David yan. Di ba? Si David yan. So si David, maliit, bata pa siya, siguro ko sabihin natin, 15 years old, 16 years old. Ang kalaban niya, 9-footer, si Goliath. Ang Philistines, may malaking armor pa. At ano ang ginamit ng Diyos? O ginamit ni David? Panlaban at pagpatay kay Goliath? Alam nyo? Only a stone and a sling. A sling and a stone. Di ba? Tinawanan niya siya ni Goliath eh. Sabi niya, ano ba ako, aso? But you know, he was able to kill Goliath and God was glorified. Okay? Mahina na bata. You know, very inferior na instrument, sling and a stone, but he killed Goliath. Another one is he used a widow of Sarephat to feed his servant Elijah. 1 Kings chapter 17. Madaling alalahanin, diba? 1 Samuel 17, 1 Kings chapter 17. So ito, tingnan nyo ito, basahin ninyo ito. Puntahan ninyo yan. There was a time of crisis during the time. Alam ko na, alam ninyo yan. Mayroong taggutom. Dahil nagpasaway itong Israel, then ang hari nila si Ahab, upang maramdaman nila ang pagpapalo ng Panginoon. Nagpadala ang Panginoon ng drought. Hindi umulan for 3.5 years. Diba? Maraming namamatay na. Talagang krisis na. Pero sabi ng Panginoon, Elijah, pumunta ka, una doon sa Brook Cherith, at doon pinakain siya ng Diyos sa pamamagitan ng mga uwak, ravens, insignificant na mga hayop. In fact, one of the dirty na mga birds na hindi pwedeng kainin, ang uwak. Pero yun ang ginamit ng Panginoon para magpakain kay Elijah. Nakita niyo yan? How great is our God? Meaning, it is not your weakness nor strength ang kailangan ng Panginoon. It is your humble dependence. Kahit na napakalakas mo kung hambog ka, hindi gagamitin ng Panginoon. Pero kahit na mahina tayo, kung tayo nagpapakumbaba, we can be a mighty instruments of God for His glory. Okay? And ang sumunod, pinadala ng Diyos doon si Elijah sa balo, a widow of Sarephat. Alam natin ang balo, yun ang tinutulungan. Dahil wala nang source of income, wala na yung breadwinner, at yung balo na yun, naghanda na lang ng kunting flour doon at kunting oil, sabi niya, tapos kakainin namin to ng aming anak, mamamatay na kami. Or sabi ni Elijah, make me a cake first. At sumunod ang balo nito. Alam nating ginamit ng Diyos yung balo at natapos yung 3.5 years, hindi po nawalan ng pagkain yung balo kasama ni Elijah. Mga kapatid, those are wonderful things for people who learn to trust the Lord. Yun po. Tingnan po ninyo, mabasa nyo sa Bible, makikita nyo how the Lord works. Diba? Kung magtitiwala tayo sa magagawa natin, papayagan niya ng Panginoon hanggang dumating tayo sa punto na wala na tayong magagawa. Okay? And then, of course, He used a poor Macedonian church to help other Christians. 2 Corinthians chapter 8, basahin po ninyo yan. Na-preach na natin yan. Ang mga taga-Korinto, mayayaman na churches yan, ang nandyan. Pero ang ginamit ng Panginoon bilang example ng tinatawag abundance or liberality of giving.
Yung talagang abundant na pagbibigay, mga mahihirap na mga Kristiyan sa Macedonia. And I tell you, mga kapatid, the glory belongs to God. Alam niyo, kahit na sa kapanahonan ngayon, natutuwa talaga ako. Sabi ko, how the Lord works. Siguro apektado naman ang karamihan sa mga mananampalataya. Oo. Maging siguro sa ibang mga churches. And so, maybe a number of them, maybe majority, hindi na siguro makapagbigay ng tithes nila. Okay? Hindi na makasupport sa gawain ng Panginoon. But I tell you, by the grace of the Lord, may ginagamit ang Panginoon. Mga ravens and widows, quote and quote, na hanggang ngayon, nagpapatuloy tayo sa ministries na ito at hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Nakakatulong pa tayo sa ibang mga missionaries. And the glory belongs to God. Mga kapatid, I am telling you, huwag nating i-underestimate ang Panginoon. In times of crisis, sa panahon ng ating kahinaan, sa panahon ng ating extremities, that is God's opportunity for us to be used of Him for His glory. Ang kailangan lang, humble down tayo. Humble dependence. Trust Him. Okay? 1 Corinthians chapter 1, verse 26. Ito, mga verses ito, and then makita natin ang principle. For you see your calling, brethren, that not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble are called. But God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise. And God has chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty. And the base things of the world and the things which are despised, God has chosen, and the things which are not, to bring to nothing the things that are. Then, ang reason, that no flesh should glory in His presence. Mga kapatid, mga kaibigan, these are God's design sa crisis. He designed it para ma-relocate natin ang source ng ating kagalakan. Saan ba talaga ang kagalakan mo? Nagmumula sa material, na mga bagay na binibigay ng Panginoon, pero wala ka ng kagalakan sa nagbigay? I am telling you with all humility, you are in danger. You are in danger. Tandaan po ninyo, rejoice in the Lord always is a command. Delight yourself in the Lord is a command. So it's our duty to delight in the Lord. And then of course, ang design ng Panginoon para makalagay tayo doon sa posisyon of humble dependence. That is where the blessings of God fall. And then, of course, sa programa ng Panginoon, yan ang the best na opportunity ng Panginoon para ipakita ang kanyang kaluwalhatian kung nasa punto tayo ng kahinaan po natin. In our weakness, He is strong. So let us trust Him. Walang alibay sa kung ano mga bagay. Kailangan mag-depend tayo sa Panginoon, and by His grace, we can do all things through Christ who strengthens us. In this time of crisis, let us be God's instruments for others na maikalat po ang Ebanghelyo, may pakilala natin yung Kristo na namatay doon sa krus ng Kalbaryo, nagbayad ng ating kasalanan, tapos na, at nabuhay na maguli. Nagligtas sa atin, nagpatawad sa atin, nagbago ng ating buhay, nagbigay sa atin ng kagalakan sa gitna ng krisis, then God will be magnified. Tulungan tayo ng Panginoon. The Lord bless us. Thank you so much.